Mangga kami. Sa mga mangga, Dito para sa lahat. Para lang ito sa mga mangga. Ay halos verbatim po na kinopya yung complaint. At gaya po ng naunang pinost namin, ay dinismiss po ng korte sa Amerika yung mga kaso, lahat po ng kaso laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Pagka ho itong si VP Sara nagmukbang na, wala na, tapos na ho, tapos na ang laban, ika nga. Yan na nga ba sinasabi natin, itong si Sir Jason Sa, nagbabalik na ho ba yung J on board tapatan? Palakpakan ho muna natin itong si Sir J. Dito sa video na to, papaliwanag ho niya yung lumabas na balita kanina na kung saan, binasura na daw ho yung mga kaso nitong si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Estados Unidos. Mamaya ho, papakinggan ho natin ang itong si Sir Jason Sa. I-follow nyo ho sa kanyang mga social media pages itong si Sir Jason Sa. Pero bago yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Sobrang masaya na ho tayo dito sa PH Update. Yan lang ho talaga yung, kumbaga, pagka medyo nag-iinit tayo, pagka nakita natin yung mga nag-like, medyo marami-rami, medyo kumakalma ho tayo ng konti. Oh. At kung gusto niyo naman hong sumali sa ating community, ito wala naman hong pilitan, click nyo lang ho yung join button dyan. Para kayo ho, ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Yung mga nagre-reklamo, bakit nahuhuli daw sila, hindi nila agad nakikita yung ating mga upload. Mag-join lang ho kayo sa ating community. Kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, unahin na ho muna natin itong mukbang nitong si Vice President Sara Duterte o itong corona ni Kimbo. Hindi, ganito kasing istorya dyan. Kanina, nag-scroll tayo. Bigla akong dumaan sa ating feeds. Itong post na to ni Ma'am Crisette Loretta Chu. Ito talaga si Ma'am Crisette. Kunyari, meron meron nung burol. Tapos biglang makikirhamay itong si Kimbo, no? Bibigyan ho niya kayo ng koronang kulay pink. Di ba magkung gano'n, di ba? Kadalasan kasi pagka merong patay, ano ho yan, ang ibinibigay na kulay. Puro plain white lang. Di naman ho kaya medyo yung purple, yung mga dark color na bulaklak. Pero pink, first time. Ano yan, dibu? Wala lang, nadaan lang tayo kanina. Nakita natin yan. Tapos bigla tayong napaisip kung anong tumatakbo. Hindi, siguro yan ang tinatawag, ang tawag ho nila dyan, branding ni Kimbo. Diba? Ganyan ho diba? Yung branding, dapat kung anong kulay ng mga niya, ng kanyang politika, iyon ang kulay na ipamimigay nila. Kunyari, mga dilawan, puro dilaw yan. Itong si Marcos Jr., puro pula. Diba? Ganyan ho yung ginagawa nila. Kaya itong si Kimbo, kulay pink, no? Ayun na nga mga kababayan, nalipat na ho tayo para medyo mabilis ang ating talakay sa mga maiinit na kaganapan sa social media. Ito naman ho, yan ang nga ba sinasabi natin, itong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Tama naman ito, hindi naman krimen ang magpunta sa bahay ni Martin Romualdez at pag-uwi na may bit-bit ka ng 3 black bags. So bakit ka nasasaktan, Tariela? Kaya ka, ba't nasasaktan ka? Ang sabi naman nitong si Ma'am Crisette Laurete Chu, ang bit-bit daw, ang baka daw ang laman naman ng bag na yan, mga labahin nitong si Totoo lang mga kababayan, ang hirap kalaban yan, si Ma'am Sas Rogando Sasot. Hindi uubra si Tariela dyan, paiiyakin ho siya sigurado nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Ayun na nga mga kababayan, ano ho bang masasabi nyo dito sa mga naglabasang larawan na to, na kung saan itong si Tariela, hindi ho akma ang kanyang pamumuhay, base ho doon sa natatanggap niyang sweldo bilang komador dyan sa Philippine Coast Guard. Dito mga kababayan, dumako ho tayo dito. Yan ang abas sinasabi natin. Naglalabasan na ho ang baho nitong si Senator Risa Hontiveros. Kanina ayaw pa nating maniwala kaso nung nakita natin yung kulay blue, malamang sa malamang inquirer yan, sabi ko. Ito, Hontiveros charged with kidnapping, wiretapping. Ito mga kababayan. Siyempre, isi-search ho natin yan. Nakita ho natin yan dito sa Inquirer.net. Ang nagsampa ho sa kanya ng kaso, itong si former Negros Oriental Rep. Jing Paras. Yan ho. Banat ka ng banat dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kayo ho pala, Senator Risa Hontiveros, sa mga nakalipas na panahon, dapat ho pala nahiya ho kayo.
Dapat ho pala, yung sinasabi nyo kay Pastor Apollo Kibuloy, dapat kayo ho pala ang unang nahiya. Tingnan nyo naman yung kasong isinampa sa inyo. Ha? Kidnapping, tapos wiretapping. Ano ho bang nakalagay dito sa post ng ano na to, dito sa balita ng ano na to, Inquirer.net. Oh, base ho dito, former Negros Oriental Rep. Jing Paras filed criminal charges of kidnapping, obstruction of justice, and wiretapping against Senator Risa Hontiveros before the Ombudsman on Monday. Paras filed the complaint against Hontiveros for allegedly taking custody of minors who are witness in the case of 17 years old Kian De Los Santos, a suspect drug runner killed in an alleged shootout with police. Yeah. Ba't mo naman kasi... Ito talagang si Senator Risa. Oo. Wag ko kasi tayong bira ng bira sa social media. Kakalkalin ho talaga lahat ng baho nyo. Wag ko kayong masyadong mahiya naman sana. Magkaroon naman sana kahit katiting na hiya itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ito mas matindi pala Patong-patong pala yung mga isinampang kaso sa mga nakalipas na panahon. Tapos binabanatan mo tong si Pastor Apollo Kibuloy. Kain na nga lang tayo. Punta ko tayo dito kay Vice President Sara Duterte. Panoorin ho natin ang mukbang nitong si BP Sara. Okay. Sa mga mangga, dito para sa lahat. Para lang ito sa mga mangga. Mangga. Kailangan yan, the version of social na mangga. Nandun sa mangga para sa mga mangga. Tapioca. Kain-kain. Si VP Sara, dribble lang kayo yan. Kaya para dito kay Tambalusas, akala nyo na i-stress tong si VP Sara. Hindi. Nagmumukbang lang yan. Kain kayo! Primo Piato Catering, maraming salamat. Para masarap naman yan. Ito. Kanilang mga luto. Beef rendang. Sa kanilang specialty. Beef rendang, di ba Indonesian food yan? Naalala ko nung OFW pa ho tayo, pagka naghahain sila ng beef rendang, sarap na sarap tayo. Paborito din ho natin yan. Yan ba yung parang may mani? Parang yung sauce? Tikman ninyo. Ang sarap. Sauce pa lang yan, ha? Okay, next. Next. I-edit mo na lang. Next. Paborito ko. Kaya ito na dito ngayong hapon na ito dahil ito ang paborito ko na humba. Humba? Ano ho ba yung humba? Yung yung parang adobong baboy. In English, Sa katawan ni VP Sara, hindi naman halatang mahilig siyang kumain, no? matapa. Yan. Yan. So, tikman niyo. Baka high blood. Pero okay lang kasi masarap. Yeah. And next ay one of their specialties. Yes. Grabe naman tong catering na to. Ang swerte nyo naman, minukbang pa ni VP Sara yung Lumpia, Shanghai. Yan. Alam nyo mga kababayan, isa ho sa mga pangarap natin na makadaupang palad din itong Ali na to. Kasi siya ho ang susunod na presidente ng Pilipinas. Kaya habang di pa siya presidente, subukan natin Kasi pag naging presidente na, mahihirapan na ho tayo lalo, no? Sige, try natin. Idolo natin. Yan. Okay, next. Another favorite. Ito talaga. Na-order ko lagi. Every Christmas. Order kami ng 2 plate na chicken croquettes. Masarap. Ano ho yan? Di ko alam yung chicken croquettes na. Hindi ho na. Ano yung chicken croquettes na yan? Sige nga, ano nga ho yan? Comment nyo nga sa baba. Chickeny, cheesy croquettes. Very chickeny. Yan. Next. Lagay na ito, reveal. Dahil naubos na ang first plate ng creamy spaghetti. Of course. Mawawala. Ay, ibig sabihin, ngayon lang.
Habang stress itong mga tambaluslos, itong mga aso nitong si tambaluslos diyan sa House of Representative kung paano pahirapan itong si VP Sara. Itong si VP Sara, pamukbang-mukbang. Wala ko kasi siyang ginawang masama. Kasi alam nyo, kung yaan, merong ginawang kabulustugan sa pondo ng sambayanan, hindi nyo naman ho makikitang kalmado, malamang kabado yan kasi baka mabisto kung ano mo yung pinagagawa niya. Kasi very confident ho siya. Every time na lumabas ho siya sa publiko, sa mga vlog, sa mga interview, very confident ho siya. Alam niya na walang makikita na na kabalustugang ginawa niya nung nasa DepEd siya. At ngayong diyan sa Office of the Vice President, wala rin ho siyang ginagawang kabal. Special sa lahat. Yes. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang pagmumukbang nitong si Vice President Sara Duterte. Actually, di naman mukbang pinakita niya lang, kumbaga, nag-food vlog. Napaka-versatile nitong si VP Sara. Nagiging VP, nagiging sekretaryo pa education, ngayon naman nagiging food vlogger na din. Palakpakan ho natin. Yan ang idolo ko. Di lang maganda, magaling pa sa mga masasarap na pagkain. Ito mga kababayan, ngayon naman, dito sa bahagi ng video na to, dumako ho tayo dito kay Sir Jason sa kanyang programa sa Jason sa FB page. Puntahan niyo ho, subscribe, mag-follow ho kayo at suportahan ho natin ang mga mga ilanalabas niyang video araw-araw, no. Napakahusay ho kasi nito kasi yung experience niya sa broadcasting at saka yung galaw ng importante ho kasi yun kaya sinusundan natin tong mama na to. Alam niyo kung bakit? Dahil ngayon ho kasi media, yung kung ano yung lumalabas sa mga mainstream media. Sa ayaw sa gusto ho natin, papanoorin natin yan, titignan natin yan, pakikialaman natin kung ano man na ilalabas niyan. Kasi majority sa mga kumukonsumo ng balita, yan ho kinukonsumo nila, yung mainstream media. Ang dahilan kung bakit natin sinusubaybayan yung mama na yan, dati ho, dyan ho yung laruan niya, playground niya ho yung mainstream media. Alam ho niya, labas at loob ng mainstream media, alam niya. Kaya kung gusto niyo hong malaman ang susunod na galaw ng mainstream media at kung ano yung kasalukuyang galaw na ginagawa nila, pakinggan niyo ho yung mama na yan. Si PH Update, di naman ho ako naglingkod sa dyan sa mga malalaking network. Di ko naman ho alam ang kalakaran yan. Di ko naman ho alam yung mga informant, A1 information o kung ano pa man yan. Tayo, what you see is what you get. Kung ano makita mo sa social media, yun ang ibigyan mo ng punto de vista. Pero itong mama na to, pagka meron hong ilinatag yan, base ho yan doon sa napakatagal na experience at sa kanyang galing pagdating dyan sa larangan na yan. Kaya pinapakinggan ho natin yan. Palakpakan ho natin ng isang beses pa itong si Sir Jason. Sa palakpakan naman ho. Tayo po ay sumasaing papawid on streaming. And I do hope that you are in good hands. Kami po Boss Jay, yung collab natin malapit na makumpleto yung yung mga lista-listahan Pagka nakumpleto na, doon na lang natin kasi nung naaya ko itong si Boss Jay na magkaroon ng collab kung saan pag-uusapan tong mga senatorial candidate, hindi pa ho talaga nakapag-file yung karamihan dito sa mga kandidatong inaasahan natin na talagang pinananalangin natin na mag-file. This time, nakapag-file na. Ngayon, pakinggan natin yung mga punto de vista nitong si Sir Jason Sa. Pero dito sa video na to, pag-usapan ho muna natin yung mga yung mga ibinasurang kaso nitong si Pastor Apollo Kibuloy diyan sa Estados Unidos. Tuloy. po ay nagla-live ngayon because mayroon pong malaking balita galing sa Estados Unidos, no, sa United States of America, kaugnay sa mga kasong kinakaharap ni Pastor Apollo C. Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Kung inyo pong magugunita, ilang taon na rin ang nakaraan ng magsampa ng kaso ang Amerika, no, ang gobyerno ng Amerika sa pamamagitan ng kanilang mga state attorney laban kay Pastor Kibuloy. Bagay na siya rin pong kinopya, kung inyo pong maalaala, yung pong mga kasong iniharap dito sa Pilipinas sa Regional Trial Court ng Quezon City at sa Pasig City ay halos verbatim po na kinopya yung complaint
At gaya po ng naunang pinost namin, ay dinismiss po ng korte sa Amerika yung mga kaso, lahat po ng kaso laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Nako po. Boyeng Remulla. Shout out sa Department of Justice. Ano ho kaya ang susunod nilang galaw dito sa development na to na ibinasura yung mga kinopya nilang kaso, yung mga pinagbasihan nilang kasong isinampa dito sa Pilipinas, doon ho sila nagbase doon sa mga ibinasurang kaso sa Estados Unidos. Palakpakan. Anak ng to. Kaya na nga ba sinasabi natin eh. Diba? Pero si Risa, alam na natin, kaya ka nag-live kanina, si Risa, dahil lumabas siya ang pagbasura ng Estados Unidos sa mga kaso dito kay Pastor Apollo. Talaga si Risa. Oh. At gaya ng sabi ko kanina, magantabay lang sa mga detalye kung kaya tayo po ay sumasahimpapawid. At ayon po rito, sa balitang ating natanggap mula sa ating mga kasamahan sa Amerika, ang korte po sa Amerika ay binasura ang mga kasong human trafficking, forced labor, and money laundering laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. At yan po ay walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. Mabibigat po ang mga kaso kung tutuusin. Ano po? Ang kaso laban kay Mr. Kibuloy at mga mabibigat din pong kaso laban sa isa pa na leader po ng KOJC na si Marisa Dueñas. Ano po? Ibinasura na rin po ito ng korte sa Amerika. Gaya po ng binanggit ko kanina, hindi po biro yung kasong mga binanggit kanina, katulad ng human trafficking, forced labor, at money laundering. Ang mga ibinasura po ng korte sa Amerika, matapos nga pumasok sa, ito po pakinggan nyo matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Dueñas, ang human resource head ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ sa may Van Nuys sa State of California. Sa isa pong exclusive na panayam kay Attorney Elvis Balayan sa ngalan ng mga abogado ni Dueñas at isa pa sa mga abogado ni Pastor Apollo C. Kibuloy, may tuturing po ito, sabi nila, na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Ito po ang pagkakasabi ni Attorney Elvis Balayan, po, legal counsel ni Pastor Kibuloy sa kasong TRT o sa na nagsasabi. Ang kagandahan pa ho dito, nag-aral ho, nag-aral ng abogasya, pero feeling ko, nag-aral itong si Sir J. At maalam sa batas itong si Sir J. Kaya mapapaliwanag niya ng maigi. Tayo hindi ho natin kaya paliwanag. Batas-batas ho yan eh. Di naman ho tayo abogado pero itong si meron siyang mga dokumento at siguro nakausap niya yung mga ho yan sa KOJC, yung mga abogado, kaya napaliwanag na maayos yung mga detalye, alam niya. Tayo hindi natin alam. Hindi naman ho tayo dito, kumbaga, kung hindi natin alam, sasabihin naman natin. Kung alam natin, magsasalita tayo pero pagka hindi natin alam, di ho tayo nagdudunong-dunungan. Mahirap po yun, mahirap. Sabing ganito po, napakaganda sapagkat sa pamamagitan po ng plea bargaining, pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss yung mga napakabigat na mga krimen na isinampa laban sa kanya. Kagaya po ng forced labor, asan na ba yun? Forced labor, money laundering, human trafficking. Yan po ay napakabigat na mga krimen at in a sense, sabi ni Attorney Balayan, anong tawag nito? Isa po itong legal victory. Ang nasabi pong plea bargain, mga kapatid, mga kaibigan, isang plea bargain agreement sa U.S. Attorney Office,
ay pinirmahan nung pa pong Lunes, no, ni Dueñas at ng kanyang abogado na si Attorney John Littrell, no? Si Attorney John Littrell, habang pinirmahan naman ito para sa panig ng Amerika ni US Attorney Gregory Stapes, no? Noong pong Martes. So, yan po ang anong tawag nito? Sequence of event, ano? Ipinapaliwanag naman ni Attorney Balayan ang naging desisyon ni Dueñas na tanggapin ang nakalabag ito sa batas ng Amerika sa usapin ng kasal o marriage. Sabi po ni Attorney Elvis Balayan, ano, yun po ay pinasok ni Marisa na part ng kanyang proseso sa Kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala ay punishable sa batas ng Amerika. But of course, mga kaibigan, dahil nga ito nga ay punishable o pinaparusahan sa Amerika being a crime, umamin po siya sa kanyang krimen. Itong si si Marisa. Tinuran din ni Attorney Balayan na iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng Kingdom of Jesus Christ at sa batas ng Amerika. At binigyan diin na walang intensyon na manloko si Binibining Dueñas, kundi upang magpatuloy lamang yung gawain sa kanilang simbahan na nakatuon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at sa pagtulong sa kapwa. Atin pong basahin pa yung mga sinabi ni Attorney Balayan, yung mga naging sistema o proseso sa Kingdom of Jesus Christ sa Amerika na kung saan nagkaroon po ng mga marriage o pagkakasal, no? O pag-iisang dibdib among the members ng kanilang simbahan, anong tawag nito? Tapos meron po silang special procedure, kung tawagin nila, to undergo that under the guidance of the Kingdom of Jesus Christ. Yan po naman ay sinunod lamang ni Marisa Dueñas ngayon po sa kasawiang palad, ayon po sa batas ng Amerika. Ito po ay violation ng kanilang mga batas. Kung kaya't si Marisa naman, exciting itong balitang ito Balikan natin to. Nasaan na ba ako? Yun nga, sa kasamaan palad po, ayon sa batas ng Amerika, ito po ay violation ng mga batas nila. Kung kaya't si Marisa naman po, out of realizing, no? Ibig sabihin na pagtanto niya na may mali sa ginawa, kanya pong tinanggap yun. Pero, at the very outset, wala daw po siyang intensyon na mag-commit ng fraud na tinatawag nila, bagkus gusto lamang niyang sumunod sa mga aral o turo ng alituntunin ng kanyang simbahan, yung Kingdom of Jesus Christ. Samantala, nilinaw din po ng abogado na si Attorney Balayan na hindi totoo ang kumakalat na balita na tumalikod na si Dueñas sa KOJC. Bagkus, nananatili po itong matapat sa simbahan at ganun din kay sa spiritual leader ng KOJC na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasi may mga lumalabas ng mga chismis. Kaya nag-plea bargain kasi umalis na siya. Wala pong ganon. Ang sabi ni Attorney Balayan, siya po ang legal counsel ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ganon din po nung akusado. At ang pinaka-importante rito, sabi ni Attorney Balayan, na gusto naming bigyan linaw, sabi niya, si Marisa Dueñas po ay hindi tumiwalag o lumalaban sa sinuman sa Kingdom of Jesus Christ sa kanyang pagpasok sa plea bargain agreement. In fact, ang katotohanan niyan, sinusuportahan niya po ang posisyon ng Kingdom of Jesus Christ na talagang wala naman pong krimen na forced labor, wala rin po yung krimen na money laundering, at wala rin pong human trafficking.
Ito po yung tatlong mabibigat na kaso. Ito rin yung mga pinipilit ni Senator Risa Ontiveros no? Na ngayon, ewan ko kung anong reaksyon ni Senator Ontiveros sa mga oras na ito. Kaya nga napilitan ho, sa tingin natin, napilitan siyang magpa-press con dahil dyan sa lumabas na balita na yan. Naiintindihan ho niya, yung mga mainstream media, iba yung storya ng mainstream media Hindi ho kagaya nitong pagkakapaliwanag nitong si Sir Jay Ngayon, Sonsa. ang tawag nito, mula pa rin po sa statement ni Atty. Balayan, sabi niya, tinatanong kasi ng mga kumusta na si Miss Dueñas, sabi niya, she remains to be a loyal servant and a full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ. At kailanman ay hindi siya tumalikod sa mga turo ni Pastor Apollo Sikibuloy or sino man sa mga kasamahan niya sa Kingdom of Jesus Christ. Dagdag pa ni Ginoong Balayan, ang ginawang hakbang ni Binibining Dueñas ay hindi po nakakaapekto sa iba pang mga kasong kinakaharap ng iba pang akusadong KOJC leader doon po sa Amerika. Meron pa ho kasi mga iba't ibang maliliit na kaso na lang doon. Pero itong mabibigat na kasong forced labor, human trafficking, money laundering, ito na po yung sinasabing dismiss na. Sabi nga nito ni Balayan, we have to remember, lagi nating dapat sinasabi na yung US government dismiss yung mga napakaseryosong krimen laban sa kanya. It does not in any manner, way, or no matter how you look at it, affect or prejudice yung kanyang mga kasamang akusado sa mga charges na yon, lalong-lalo na po kay Pastor Apollo Sikibuloy. Ngayon, base po sa huling mensahe naman ni Ginoong Balayan, wag daw hayaang magpakalat ng mga fake news o mga maling impormasyon o mga intriga ang publiko na pilit idinidiin si Pastor Apollo Sikibuloy na nananatiling inosente naman sa harap ng batas sa kabila ng mga aligasyon na ibinabato sa kanya. Kasi ang kinasuhan mo yung si Dueñas Ngayon dito sa Pilipinas sinasalsal naman yung mga balita over the last couple of years. Ang dinidiin ito si Pastor Kibuloy hanggang sa Philippine Senate. Ngayon, sabi niya, malayo naman sa logic kung komo may nagkaroon ng kaso si Marisa, doon i-relate mo kay Pastor. Maliban na lamang kung gumawa ka ng fake news o intriga. May mga sariling hinaharap na kaso dito si Pastor at yun ay kanyang kasamang akusado. And under our Constitution, the presumption of innocence prevails until you are proven guilty beyond reasonable doubt. Huwag po nating babaliktarin o bibigyan ng maling interpretasyon ng batas, lalong-lalo na po sa konstitusyon natin dito sa Pilipinas. Samantala kasunod nito, naglabas naman ng pahayag ang KOJC bilang suporta kay Binibining Dueñas. Ayon po sa kalatas ng KOJC, kinikilala nila na naging katapatan at sinseridad ni Dueñas sa paglilingkod bilang isang misyonaryo sa Amerika. Bagamat nakalabag ito sa batas ng lupa dahil sa pagnanais na mas makatulong sa mga gawain, mananatili pa rin mangingibabaw siyempre ang turo ng Biblia, kabilang narito ang pagsunod sa batas ng lupa. Kaya naman po, ayon sa KOJC, patuloy silang sumusunod, tumatalima sa mga proseso ng sa buong tiwala na ipinapaubaya ang lahat ng kalooban ng Diyos sa kanyang paggawad ng makalangit na hustisya. So yan itong mga official announcement mula sa KOJC, mula sa kay Marisa Dueñas. Pagka-pass by your bedtime talagang medyo inuubo-ubo ka na, Tsaka mainit, sobrang init dito sa Davao ngayon. Simula pa kaninang hapon, and of course, we would like to thank si Attorney Elvis Balayan, for providing us
itong kanyang mensahe na pinarating po sa inyong lingkod ngayong gabi para maibahagi naman natin sa mga manunood at mga taga-subaybay, hindi lang ho ng Kingdom of Jesus Christ, kundi the public in general. So, yung pong mga sinasabing, doon nga, di ba, sumikat pa nga yung katagang fugitive from justice. Wala akong fugitive from justice sapagkat sa totoo lang, yung mga kwento-kwento, may standing warranty ka sa Amerika, wala namang extradition na hinihingi. Ngayon siguro magiging malinaw na ang lahat. Ngayon, hindi ko natin pag-uusapan yung merito ng mga kasong nakasampa dito sa Pilipinas sapagkat yan po ay trabaho na ng korte at ng mga abogado, ng mga prosecutors. But sabi ko nga, nung nakita ko yung complaint sheet, no, yung papeles na isinampa sa korte dito sa Pasig Regional Trial Court at saka dito sa Quezon City Regional Trial Court, it is practically a copy-paste, no? Kung ano yung sinampang kaso sa Amerika na pinag-uusapan nga natin ngayon na ibinasura na ng korte sa California, sa Amerika, practically yun din po. Ngayon, hindi natin alam kung paano ito titingnan ng mga huwes, ng mga prosecutor. Babantayan ho natin yan. Titingnan natin whether tawag nito the prosecutors will make his move, no? Kasi very very impactful itong nangyari ngayong gabi, no? Kasi Ang pagkakaalam ho natin, nagsalita na ho ang DOJ kaugnay dyan sa ano na yan, lumabas na balita kanina. Nagmadali ho sila meron ho sila kagad na statement. Hanapin na lang ho natin mamaya. Sa susunod na video na lang ho after nito, doon na lang ho natin na ipakita yung statement ng DOJ kaugnay dyan sa balita na yan. ano bang pinaglalaban natin? Kung ako ang prosecutor, kung sa Amerika, which is the principal na pinanggalingan ng kasong ito, which were anyway earlier dismissed by the prosecutor in Davao City, no? By stroke of whatever luck or tawag ito pangyayari, bigla na lang naisipan ng DOJ natin na magsampa ng kaso, no? O sabi ko nga, wag natin pag-usapan yung merito sapagkat ito naman ay meron ng mga anong tawag nito? Anong tawag niyan? Meron ng mga date for the discussion of the case, no? Na ginagawa po dyan sa korte. I do not know kung ano ang reaction ngayon ng team of lawyers dito sa Pilipinas, no? Sa pangunguna nila Attorney Bobet Turion, no? Israelito Pañares Turion, sila Attorney tawag nito Daina Puentes, no? Tolentino Puentes at iba pang mga abogado, sina Attorney Kay Laurente, kung how will this affect their posture now, their position, their pleadings, their arguments before the local court. But siguro doon sa mga followers ng Kingdom of Jesus Christ, yung mga miyembro nila, ito po ay isang malaking parang tinik na nabunot, no, sa kanilang lalamunan. And I'm sure even those who are not members of KOJC, pero sumubaybay doon po sa iba't ibang pangyayari mula po nung Day of Infamy, nung June 10. Mukhang nagkaayos-ayos lahat, no? June 10, Day of Infamy. October 10 is now a day of victory for them. And we are happy for them kasi alam naman natin yung 16 na araw na nakakagimbal na pangyayari dyan po sa religious compound ng Kingdom of Jesus Christ and the entire Davao City. Hindi lang Davao City, pati affected din yung mga pasahero from different parts of Mindanao na sumasakay dyan sa Francisco Bangoy International.
matindi ho, bangungot ho talaga yung nangyari doon sa ano na yun, 16 na araw na ginawa nitong si Torre diyaan sa KOJC compound. National Bangungot ho talaga. Airport. Magmula po noong August 24, talagang pasakit ang inabot. Ano? Ngayon siguro, hindi natin alam kung itong balitang ito ay nakarating na, naiparating na ng mga abogado kay Pastor Apollo Sikibuloy, who is now detained at the holding center, at the custodial center, diyan po sa Campo Crame, ano, sa punong himpilan ng Philippine National Police. But I'm sure he will be happy uh, to receive these pieces of information coming from the United States of America, more particularly from the state of California, no? At yun nga 4 years kung di ako nagkakamali, reset na reset yung US Attorney until finally nagkaroon nga ng ganitong pangyayari. Ang most affected nito. Ngayon na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Napakagandang balita ho nito para sa mga KOJC member at dito kay Pastor Apollo Kibuloy. At para doon sa mga nagsasabi, kagaya nitong si Senator Risa Hontiveros na mahiya naman, yan na ho bang dapat mahiya? Ha? Binasura na ho yung mga kasong kinopya ng ating mga tauhan ni Marcos Jr. para isampa dito kay Pastor Apollo Kibuloy dito sa ating bansa, doon sa Estados Unidos, binasura na ho yung mga yun. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Magkita-kita ulit tayo sa reaction video. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Palitan Pilipinas.